mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo, walang sino man ang hindi nangangarap, ang hindi nagnanais na aasenso tayo sa buhay, na magiging mariwasa tayo sa buhay. Lahat tayo, walang nangangarap na mapasama ang kanyang buhay. Lahat tayo ang nais natin, nasa itaas tayo. At walang masama dito, sapagkat ang hangad ng tagumpay o ang naghangad ng pag-aasenso ay isang kabutihan. Kailangan natin ang aasenso tayo. Tulad halimbawa, ito, maalala natin, lahat naman tayo, lalo na yung mga senior citizen na ngayon, maalala pa natin sa ating pag-aaral ng grade school sa elementary. Naalala natin na upang iwasan natin ang magiging tamad, halimbawa, mayroong mga kwento ni Juan sa ating curriculum sa Pilipino, sa Tagalog. May mga kwento ni Juan na nagpakita kung gaano kasama ang magiging tamad. Isang dito ay yung talagang sabik na sabik si Juan upang makain niya yung bunga ng bayabas sa kanilang bakuran na matamis talaga. So, nais ni Juan na makain niya yun. Ngunit dahil nga si Juan ay tamad, hindi niya pinitas yung bunga. Naman siyang pitasin ito, baratang kainin. Sa halip, mabigat siya sa harapan ng puno, sa harapan mismo ng sanga na nandun yung bunga, at naghintay na mahulog yung bunga. Sabi ni Juan, total, mababali yung sanga, mahuhulog yung bunga, at mapupunta sa kanyang bunga. Totoo man ang pangyayaring ito. Alam naman natin na talagang hindi ito totoo. Ito nagpapakita lamang na ang katamaran ay isang balakid na makamit ang isang ninanais. So, sa ating pangarap na pag-aasenso, ang kailangan natin ay isang mabuting hangarin, isang mabuting layunin. Bakit nais natin aasenso? Huwag natin gagayahin yung karamihan sa ating mga politiko ngayon. Sa hangad nila ng karagdagang yaman, sa hangad nila ng kayamanan, kapangyarihan, ginagawa nila ang alam nilang kasamaang dapat gawin. Fair or foul, na masama o mabuti, kailangan makamit nila. Hindi ganon. Ang dapat, ang isang hangarin ay mabuting hangarin. Mabuti ang layunin. At alam mo na kung makamit mo ang tagumpay, ay talagang kabutihan ang magiging bunga. So kapag tayo ay nais na, o tayo ay mayroong isang hangarin, mayroong isang pangarap, kailangan pag-aralan natin ang angkop na pangarap para sa atin.
Pag-aralan natin kung ito ay kaya natin, kung magagawa natin at kung ano ang ating gagawin. Kailangan ang isang mabuting preparasyon. Maghandaan natin, magiging handa ka, sapagkat ang pagkamit ng tagumpay ay hindi puro rosas. May mga balakid, may mga kahirapan. Pangalawa, kailangan natin ang kalusugan, sapagkat kung mahina ang iyong pangangatawan, mangarap kang magiging atleta, ay mali yan. Wala kang kalusugan, mag-atleta ka, wala. Hindi magandang pangarap. At sipag at tiyaga. Kailangan magiging masipag at magiging matyaga ka. At ang isa dito ay ang determinasyon. Isang buong loob at tapang na naghihikayat sa iyo upang makamit mo ang tagumpay. You are driven by your determination. Kahit anong mangyayari, may bagyo man, may unos man, kahit anong mangyari, gawin ko ito sapagkat mabuti ito. Ngunit higit sa lahat, bukod sa mga ito, sa nabanggit na natin, ang isang elemento na kailangan natin ay ang pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Likha lamang tayo ng Diyos. Dumidepende lamang tayo sa Diyos. Ang lahat na nasa atin ay galing sa Diyos. Lahat na nasa atin galing sa Diyos. Binigyan lamang tayo ng Diyos ng karapatan na gawin natin ang ating sariling kagustuhan o ang ating paniniwala sa ibinibigay niya talento, kakayahan at sa mga ibinibigay niya sa atin. Ganyan ang Diyos. Nagbibigay, hindi nanggigipit. Hindi katulad, babalik naman tayo sa halalan dahil malapit na, hindi katulad ng mga politiko na nagbibigay, ngunit nanggigipit, kuminsan pumapatay. Yan ang masama. Hindi yan ginawa ng Diyos sa tao. Kaya kailangan buo ang ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayo. Kailangan natin ang Diyos. Siya ang ating gabay. Siya ang daan tungo sa ating tagumpay. Siya ang katotohanan at siya ang ating buhay na walang hanggan. Yan ang Diyos. Kailangan natin yan. Ang halimbawa natin ay, at ng Diyos ay, ang Diyos ang puno at tayo ang mga sanga. Sa madaling salita, kung ang mga sanga ay mahihiwalay sa puno, halimbawa yung puno, alisin mo yung mga sanga o kaya nababali yung mga sanga, nahuhulog. Ang mga sanga yun ay malalanta at mamamatay. Ganon din tayo, tao at ang Diyos. Ang Diyos ang puno, tayo ang mga sanga. Kung nahihiwalay tayo sa Diyos, wala na tayo. Nasa Diyos ang lahat. Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Sabihin man natin na nanalig, nagtitiwala sa Diyos, hindi naman tayo gumagawa upang makamit natin ang tagumpay. Hindi yan pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Pag-aabuso sa kabaitan ng Diyos, sa paniwalang kahit ano ang ating gagawin, pakikinggan tayo ng Diyos. Aasenso tayo sa tuwid na daan, maka-Diyos na daan. Yan ang totoong tagumpay.